May isang malaking problema dyan sa Senado. Ngayon ako, naglalabasan na ito ka-coffee. Ano to? Corruption ba to? At hindi lang basta-basta korupsyon na malakihang korupsyon, yan ay ang malaking tanong. Pero ang mga senador, medyo hindi sila nagkakasundo dito eh. E paano po? Pinatigil po ni Senate President ngayon itong construction ng bagong tanggapan ng Senado. Kanina lang dumaan ako dyan sa Senado eh. Ang ganda, ka-coffee, ang ganda ng gusali. Sabi ko, parang isang malaking barko eh. 'Di ba? Kasi parang ano 'yan eh, parang bulaklak. Bulaklak na may apat ganyan no. Walang bulaklak. May apat. Ganyan yung peg niya tapos parang barko yung dating diyan. Abay problematic pala ito, ka-coffee. Triple daw ang presyo nitong building na to. Ang alam ko, questionable na ito, ka-coffee. Sa mga nakalipas na taon eh. Naging questionable na ito pero nagtuloy-tuloy pa rin ang construction. Si Senate President Escudero, gusto mo na reviewin muna yan. Anong nangyari diyan? Kasi nakikita nila mukhang overpriced ito eh. Mukhang may kumita na naman dyan eh. Kung sino man po yung involved dito eh, sa construction na yan ng bagong gusali ng Senado. Yes, maganda. Pero maganda rin ang presyo. Bilyones. So sige, basahin natin ito, ka-copy. Ang balita mula sa ABS-CBN News. Cost of new Senate building nearly tripled. Oh, naging times 3. Halos naging times 3 yung presyo ng building na yan. Na-shock po si Escudero dito at ipinag-utos niya na i-review yan. Ayan, nakikita niyo yung building na yan, parang barko, ka-coffee. Kung ikaw ay dadaan sa Skyway, nasubukan niyo na ba yan, ka-coffee? Daan kayo sa Skyway, kitang-kita niyo yan, ang ganda, ka-coffee, kasi salamin yung dingding. Eh. Mas maganda talaga siya tingnan. Yun nga lang, maganda din talaga yung presyo. Ano to, may corruption ba dyan? Sabi ng ilang senador, mukhang si Escudero daw nabigyan ng maling impormasyon na chismis lang daw po yung nagiging batayan dito ni Escudero. Sino ba nagsabi niya? Parang si Binay ang nagsabi niyan eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Binay nagsabi niya na parang misinformed daw po si Escudero dito. I don't think na si Escudero, isang abogado, Senate President, mabibiktima ng fake news. O di ba? Na mabibiktima ng chismis. Hindi magsasalita ng ganyan yan, nang walang initial assessment yan. Meron at meron yan. Senate President Francis Escudero told Senate employees on Monday that the cost of their new headquarters dyan po sa Taguig, Taguig's Financial District has gone up to 23 billion pesos from the original 8.9 billion as he justified his leadership's need to review the project. O biruin mo, ka-coffee ha, ang original budget ng gusali na to ay 8.9 billion pesos lang. Again, that's billion ha. Hindi billion ang pinag-uusapan natin. Billions of pesos. 8.9 billion. Tapos, lumobo. Umakyat ng 23 billion. Paano kaya umakyat yan? Di ba? Hindi pwede ba yan hirit? O, ipadagdag kami. Sabagay, makapangyarihan ang Senado, ka-copy. Sila nga nagbibigay ng budget eh. Di ba? Makapangyarihan talaga ang Senado. Kongreso, ganun din. HOR, House of Representatives, dalawa yan. Sila nagdi-deliberate itong budget na ito. So, kaya nilang ponduhan yan. Pero ang tanong dyan, tama ba yung pagpupondo dyan? Again, sino mag-iimbestiga dyan? No? COA, siguro, COA. No? Pero, imbestigahan ba sila ng Senado? Siyempre, imbestigahan ba nila sa sarili? Definitely, hindi self-serving yan. Ang HOR, imbestigahan nila? Pwede, pero out of courtesy, hindi nila gagawin yan. So, kung problematic ito, buti ang Senate President na mismo, ang leadership na mismo nakapansin dyan na kinakailangan i-review yan. Questionable ito. The construction of the new Senate building in BGC began under the term of then Senate President Vicente Soto III and was continued by his successor, former Senate President Juan Miguel Zubiri. Oh, malakihan to ah. Speaking during his first flag ceremony as Senate President, Escudero said they cannot move into the new building this year and maybe not even next year because many things need to be done and examined first. Grabe. Ano, ihinto na to tuluyan? Siyempre tutuloy pa rin yan. Kasi sayang yan. Kung ihinto yan, malaking pera yan, ka-copy. Kasuhan naman sila dyan kapag hindi sila lumipat dyan. Pero siyempre, dapat may managot dyan. Kung sobra-sobra man yung presyo na yan, kailangan may managot dyan. Escudero said he was shocked by the cost of the construction. Magigitla ka talaga dyan. Biruin mo ha, 8.9, pumalo ng 23 billion pesos yung budget niyan. Grabe to ha. Escudero said he was shocked by the cost of the construction. Sa aking pananaw, masama ito sa panlasa ng karamihan. In fairness kay Escudero, tapang nyo dyan ha. Masama ito sa panlasa ng karamihan.
lalong masama sa panlasa ng mas marami nating mga kababayan, lalo na sa gitna ng krisis sa ekonomiya at sa kahirapang nakikita ng marami sa ating mga kababayan. Escudero said in his speech. Totoo. Totoo lang, inuutang nga natin eh. Malaking pera eh kasi kulang tayo para sa mga pang-programa natin sa pangkalusugan, pang-edukasyon. Yet, ganito, napakalaki, pupondohan mo sa isang opisina. Hindi questionable na OA lang yan. Ako, nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina at sa dami ng pinapapirmahan sa akin na bayarin. Nais kong tingnan muna at suriin ito ng husto kung talaga bang nararapat angkop at kung paano ito mapapababa. Escudero added during an ambush interview. Siyempre siya, ang Senate President yan ngayon, siyempre magbabayad yan sa mga suppliers, magbabayad yan sa mga contractors, idadaan sa kanya yan. Mukhang ma-delay muna ang payment ha. So kaunting hintay-hintay muna kayo dyan dahil i-re-review yan. Pero siyempre matutuloy pa rin yan. Kaunting hintay na lang, matutuloy pa rin yan ka-coffee. Yung kung ano man yan na tawag dyan na ano ba to? Anong tutuloy natin dito? Corruption ba yan? O kung ano man yan, patutuloy pa rin yung paglipat nila dyan. Siyempre, medyo hintay-hintay muna. At dapat may managot yan. Kung nakitaan niya ng lobong budget, sobra-sobrang budget yan, abay siyempre, panagutin niya mga yan. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga, sabi ni Escudero. Escudero said he adopted new Senate Accounts Chairman Senator Alan Peter Cayetano's recommendation to delay payments pending review as they seek to lower the cost. So baka pwede naman pababain yan, di ba? Kung 23 billion yan, baka naman kaya yan ng 15 billion. Napakalaki na ng 8 billion ka-coffee dyan. Escudero also noted that even employees found the space in the new building less than the space in their current offices. Biruin mo ha. The Senate chief also said they are seeking to avoid bringing the existing problems of inadequate internet access to the new building. Escudero said the review and inquiry being undertaken by Cayetano would not take long as they could make a recommendation to the Senate and inform the employees. Escudero clarified that he was not making any accusation against anybody and that they have not seen any irregularity. Wala ako nakikita ng irregularity, nagulantang lang ako sa halaga para sa isang opisina lamang. Wala akong binibitawang akusasyon laban sa kanino man. Yung naunang inaprobahang budget at 8.9 billion, hindi naman alam kung bakit ito lumobo. Sabi niya, totoo nga naman. Magugulat ka dyan, papipirmahan ka na lang. Oh, yan yung building ka-coffee. 8.9 lang originally budget niya. Pero bakit nga? Nakakapagtaka nga. Bakit lumobo yan ng nadagdagan pa ka-coffee? Naging 23 billion pesos yan. Meron yan eh. Actually, dyan lang magsisimula yan. Diba? Yung tanong anong nangyari dyan? Dyan magsisimula sa tanong na yan eh. And then manganganak na manganganak yung mga tanong na yan hanggang matukoy na magkaroon ng mga irregularities dyan. May mga defensive, may mga senador na defensive dyan at ang sinasabi, chismis lang daw. Itong nakarating kay Escudero. Pero kahit na chismis yan, sige, investigahan na rin yan. Malay mo, may mga maisdang mahuli dyan. Ako, mga nagpakasasa. Baka kailangan ng budget sa eleksyon. Diba? O ginamit. O baka nagamit na ka-coffee ng 2022 elections. Baka nagamit na nila yung budget na yan. Medyo problematic ito ka-coffee ha. Laki-laking pera ito ka-coffee. Hindi biro itong salapi na ito na pinag-uusapan ha. Bariya lang yan sa 51 billion at 47 billion, sabi ni Giovanni Domingo. O, isa pa yun. Wala nang nanaguto ko saan napunta yan ha. Sabi ni Entrepman, yan. Tit yan. Panibagong investigasyon na naman. Kumusta naman yung mga pinapasulong ni PBBM na platforms. Hiwalay po dyan si PBBM. Dahil si PBBM, tuloy pa rin naman ang programa niya sa kabila ng mga investigasyon na ito na ginagawa ng Senado. Kisha Verbo, good evening po sa inyo. Sabi ni Susan Desyon, Ken Vicente, ang tunay na bangag ng lipunan ay noong panahon ni Sangano na si Duterte dahil lumabas ang mga katotohanan na ang tunay na addict at bangag ng mga Duterte family at lahat yan ay facts, sabi ni Susan Desyon. Nakikipag-awat yun dyan. Chillax lang. Liway Y. Castillo, like Dan ka-coffee, thank you. Kay Furious Protector, 42 years old na ako. Pero kahit isang beses, wala akong napala dyan sa Senado. Siguro naman, ma'am, yung mga naipasang batas na nag-benefit din tayo. No? Posible, meron din yan kahit papano. Louie Gladys, hello po sa inyo. Good evening po sa inyo. Kay Theodora Gamit, nakikinig sa atin, nandiyan po sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Sa lahat po na nakatabay sa atin. Kay Juanita Manuel, nakikinig sa atin sa Facebook.
kay Ma'am Rebecca Aradana, shoutout din po, at kay Fernanding Ampanya Kalakal, kay Rolly Untalan, shoutout po sa inyo, kay Trunks Reacts Channel, nakikinig din po sa atin. Kung nasa Facebook po kayo ka-coffee at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Pa-like lang po ng follow or like mismo dyan sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube po kayo, ayan, please like lang ka-coffee ng video na yan at subscribe na rin po kayo sa ating channel para updated po kayo every time na meron tayong mga bagong upload. Sige, kung ano na kape, let's move on sa ating next topic.